EDSA Busway, dapat friendly. Senior and PWD friendly dapat. Kasi naman, may insidente kasi bayan na kinakailangan pang buhatin ang isang babaeng PWD na bumaba sa bus stop dahil hirap siya sa paghatag sa busway crossing. May kulang eh. So dapat lagyan ng mga infra ang EDSA Busway. Jonathan Esmundo ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation, makakausap natin. Saig, Sir Jonathan, magandang umaga. Magandang umaga, Aljo. Magandang umaga. Opo, sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo po, this is Aljo Bendio. Sir, dapat daw maging friendly sa mga PWD, dapat maging friendly yan sa mga senior citizen, ang EDSA Busway. Meron kasing insidente yata dyan, pakikwento po kung anong nangyari, PWD, binuhat po siya para lang makatawid dyan sa EDSA. Tama po. Yan po ay nangyari sa busway, Ortigas Busway Station sa tapat ng isang malaking mall. Kaya lang yan ay nangyari, pasado hating gabi na at dumating bumabang yung PWD na may dalang wheelchair. Ang daan para makatawid ay dadaan ka dapat doon sa hagdanan ng MRT, Ortigas Station. At bababa ka doon sa kabila gamit yung hagdan. Pero tama nga ho kayo yung obserbasyon nito. May mga kulang pang mga pasilidad para sa mga PWD, sa mga matatanda, mga buntis. Pero yun nga, kami naman, batid namin yung kakulangan na yun. Kaya sa tingin namin ay mas maganda nga yung ginawa ng mga enforcers ng SAIC. Malawag naman ng trapiko noon ay tinulungan nila yung babae para makatawid ng EDSA. Meron kasing mga inilagay ng elevator at mga rampa sa 5 istasyon ng busway, sa Monumento, sa Balintawak, itong bagong PhilAm Station at saka sa Guadalupe. So hindi pa tapos yan. Hindi ba nagkaroon nga ng usap-usapan doon sa rampa dito sa PhilAm Station na matarik daw, hindi gumagamit ng wheelchair. So hindi pa kami tapos. Meron pang mga ibang paglalagyan ng elevator. Actually, sa isang istasyon, 3 elevator yun. Doon magkabilang side ng EDSA at saka doon sa gitna mismo ng busway. So 5 station na 3 o 15 elevator na yun na ilalagay. Pero hindi pa nga tapos. Kaya yung meron naman talagang daan sa pamamagitan noong hagdan ng MRT. Pero tama nga na hindi ito user-friendly sa mga may kapansanan, mga matatanda at mga buntis. Okay, sige po. Alright, hopefully po, i-actionan po yan ang pamahalaan po natin dahil kinakailangan din talaga ng ganyang klaseng mga facilities para po sa ating mga may kapansanan. Lalo na sa ating mga kababayan, mga senior citizen. Thank you po. So, Maraming Jonathan, salamat din po. Magandang tanghali. si Glenda Relova, ang Executive Director naman ng NCDA. Ma'am Glenda, good morning. This is Aljo Bendio. Sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. Hello, sir. Opo. Kami po ay closely na nakikipag-usap po sa DOTR dahil po sila po ay miyembro ng NCDA as governing board. So kakatapos lang po namin ng aming third quarter governing board meeting at ito pong mga bagay na ito ay napag-uusapan po sa ating subcommittee on accessibility on built environment and transportation na hinehead po ni DPWH at miyembro din po si DOTR. Opo. Okay, sige po. Hopefully po ay maaksyonan yan at tutulong po kami dito sa Punto Sintado Reload. Alright, maraming salamat sa inyong oras, Ma'am Glenda Relova ng maraming salamat po. National Council on Disability Affairs. Thank you.